Ngayong araw pag-usapan natin ang continental drift theory. Si Alfred Wegener, a German scientist, meteorologist, and geophysicist, ang siyang nag-propose ng continental drift theory noong 1912. According kay Wegener, noong 250 million years ago, ang lahat ng kontinente ay isa lamang giant supercontinent na tinatawag na Pangaea. Ang Pangaea ay napapalibutan ng supergiant ocean na tinatawag na Pantalasa. Ang Pangaea ay nahati sa dalawang bahagi, ang Laurasia at Gondwana Land. Sa panahon natin ngayon, pinapaniwalaang ang Laurasia ay naging North America at Eurasia, samantalang ang Gondwana Land ay naging South America, Africa, India, Australia at Antarctica. In short, noong 250 million years ago, Pangaea pa siya. 200 million years ago, nagsimula silang mag-break up. About 100 million years ago, nag-start na talagang maghiwa-hiwalay ang mga kontinente hanggang ngayon. Bakit nga ba naghihiwalay ang mga plates? Sa panahon ni Wegener, hindi niya ito maipaliwanag. Pero nagsuggest siya ng iba't ibang dahilan. Una, according sa kanya ay dahil sa tidal forces. Sinabi niya na ito ay dahil sa gravitational pull ng moon at sun kaya naghihiwalay ang kontinente. Ang ikalawa ay centrifugal forces, ang pag-ikot ng Earth kaya naghiwa-hiwalay ang mga kontinente. At ikatlo ay polar wandering, yung pagbabago sa Earth's rotation kaya nagbabago rin o nag-a-adjust yung crust. Ang huling dahilan ay mantle currents, yung convection currents in the mantle na siyang nagdadrag palayo ng bawat kontinente. Noong panahon na yun, hindi siya pinaniwalaan dahil hindi pa naman alam yung mechanism ng seafloor spreading at ang plate tectonics. Ilan sa mga evidence na binanggit ni Wegener para patunayan ang kanyang claim ay number 1, jigsaw fit evidence, fossil evidence, rock and mountain similarity, at climate evidence. Jigsaw fit evidence. Ang shape ng mga kontinente, particularly South America at Africa, kapag pinagdikit mo sila ay parang jigsaw puzzle. This suggests na sila ay dating magkasama o magkatabi. Fossil evidence, identical na fossils ng halaman at hayop na makikita sa kontinenteng magkakalayo naman sa isa't isa. Tandaan, ang kontinenteng ito ay napaghihiwalay ng malawak na karagatan, kaya imposibleng nag-travel yung mga plants or animals na ito. Example, Mesosaurus na makikita sa South America and Africa. Yung Glossopteris na fossil ng leaves na mayroon sa South America, meron sa Africa, sa India, Antarctica at Australia. Lystrosaurus na nakita sa Africa, India, and Antarctica at Cynognathus na nakita sa South America at Africa din. Rock and mountain similarity. Same types ng rocks and mountain ranges ang makikita sa magkakaibang kontinente na nahiwalay na ngayon ng oceans. Sinasabi na ang land masses ay konekta sa isa't isa kaya parehas sila ng rock formations or mountain ranges. Examples ng Appalachian Mountains ng North America, Caledonian Mountains ng Scotland and Norway, same ang rocks at saka structures. Brazilian Shield at saka yung West African Shield na may same ancient rock type. Yung Karoo Rocks at saka ng South America at Karoo Rocks ng Africa, same rock layer sila. Ang huling evidence ay climate evidence. Evidence of ancient climates does not match yung present position ng kontinente. When the continents are fitted together, the climate evidence makes sense. For example, yung glacial deposits in Africa at saka yung sa Australia. Ibig sabihin nito, dati silang nasa mataas na lugar or nasa North Pole or South Pole. Another example, yung tropical cold deposits na malapit lang sa equator magkakaroon pero meron ng Antarctica. Ibig sabihin siguro dati siyang nasa gitna, malapit sa equator, pero dahil nga sa paggalaw ng lupa ay napalayo siya papunta sa South Pole. Ang mga ito nagpapatunay na talagang totoo yung sinasabi ni Wegener's continental drift theory na ang continents ay once joined as Pangaea at slowly silang naghihiwalay. Pag-usapan natin kung bakit siya pinaniwalaan kahit marami na siyang nalikom na ebidensya. Una, no mechanism for movement, hindi niya maintindihan kung ano ba dahilan bakit gumagalaw yung ocean floor. Ikalawa, forces were too weak.
Kahit sabihin pa niya ng tidal or centrifugal forces, hindi naman gayon nakakaapekto sa mga crust. No knowledge of seafloor. Katulad ng binanggit ko kanina, hindi pa natin alam sa panahon niya na mayroon parang seafloor spreading, mid-ocean ridges o kaya subduction na tinatawag. Ika-4, lack of paleomagnetic evidence. Wala pa siyang idea na mayroong Earth's magnetic field reversal na tinatawag. Ika-5, not widely accepted at first. So, nireject siya nung panahon niya, pero nung 1960, may mga new discoveries. That's why yung ideas niya ay tinanggap under sa plate tectonics. Bakit mahalaga yung continental drift theory ni Wegener? Una, it started a new way of thinking. Siya ang kauna-unahang nagsuggest kung bakit nga ba may mga kontinente o hiwa-hiwalay ang kontinente. Siya rin ang nag-provide ng evidence na magkakonekta talaga ang bawat land masses. At nagbigay siya ng mahalagang foundation na siyang ginamit ng plate tectonics. So, bago magkaroon ng plate tectonics, nagkaroon muna ng discovery ng seafloor spreading, subduction, tsaka mantle convection. Kaya, lalo pa na-develop yung plate tectonics theory. Ika-4, it explains major geological phenomena. Kung ba't nabubuo yung ba't kakaroon ng earthquake, ba't nabubuo ang volcanoes, mountain buildings, ocean trenches, at saka bakit may mga natural resources. 5, encourages scientific exploration and innovation. Dahil kay Wegener nagkaroon ng idea na i-explore ang oceans. 6, shows the dynamic nature of Earth. So pinapakita niya na mahalagang maintindihan natin ang Earth kasi isa siyang dynamic system at nagbabago over million years ago. At ngayon, meron na tayong 8 major continents. Katulad ni Wegener, wag kang susuko dahil kung hindi ka pinapaniwalaan ngayon, darating ang panahon na maaaring paniwalaan at tanggapin ang iyong teorya. Yun lamang, salamat!